Hello mga idol! Ako nga pala si Janice. Hindi ko tunay na pangalan. 25 years old at no boyfriend since birth. Pihikan kasi ako mga idol eh. At ang standard ko sa isang lalaki ay yung katulad ng papa ko. Mabait, komedyante, madaling pakisamahan, madiskarte, at may takot sa Diyos. Sa panahon kasi ngayon, ang hirap ng humanap ng lalaki na may gantong personality. Ang gusto ko lang sa buhay, maging masaya sa pili ng ganitong klaseng lalaki mga idol. Ngayon kasi gusto nila instant na eh. At hindi pinaghihirapan yung lahat. Pas na ako sa mga pa-cool guy na gwapo nga, pero bagsak naman sa GMRC. Para sa akin, okay nang maghintay ng one true love kaysa magmadali ako at mapunta lamang sa maling tao. Maraming salamat po mga idol. Muli ako po si Janice. And I thank you. Mga kapitbahay! Alam mo ba, Beshi Janice? Oo. Ano? Ako, tingnan mo, nagbibilang na lang tayo ng edad natin sa kalendaryo. Kailan ka pa ba magkakaroon ng jowa, Bells? Ito na naman si Jowa oh. Tignan mo oh. Puro jowa na lang yung buong bibig neto ni Esmeralda. Ay, tama ka na ba si Esmeralda? Kailan ka ba magkaka-boyfriend mawawala ka na sa yung edad mo sa kalendaryo. Ano ba yan pa? Sabi naman ako sa sinabi mo. Anak, di ka na rin naman na bumabata. Dati pinaghihigpitan ka namin pero sobra naman na yata ito. Kinerir mo naman yung pagkikisingle mo. Ay, yes, tita. Diba? Ang dami ko nang nirereto dyan pero wala pa rin talaga. Pero ito pinakauli ko rin reto. Hindi lang sa gwapo tsaka cute siya Si Dan. Sinong Dan? Si Dan yung best waps ng pinsan ko. Diba, nakita na siguro kayo sa birthday party ni Nicole. Ewan ko, hindi ko na maalala. Sa dami ba naman ng mga nirereto mo? Teka nga, ipapakita ko sa'yo. Ito sa Instagram niya, Ay? Baka matandaan mo katabi ng pinsan ko. Si Dan. Ay, yung may bigote dati? Ay, oo. Ayan. Kahit siya dyan Nako, alam mo ba na mabait to? Tito. Alam mo, hindi ako magkakamali at perfect talaga to kay Janice. Yun pala putahan nyo. Ay anak, sakto. May regalo ang tita mo sa akin, pabango. Gamitin mo pag kinita mo yung lalaki. Siyempre, di ba, para naman maganda. May bango. Kaakit-akit. Tama. Ba yan? Tama nga anak. Baka mamaya magkakaroon na kami ng apo Na-excite na kami. Apo? Tumatanda na kami. Akin na nga yung Ewan ko nga. Ay ka magsikain nga muna tayo. Sige Ba na. naman yan? Uy, pasensya ka na. Medyo natagalan kami Hindi, okay lang. Wala namang problema. Uy, Esmeralda, ano na? Ay nako, teka, may gagawin pa pala ako. Bibili na ako sa saglit, tapos balikan ko yung dalawa dito. Mag-usap muna kayo. Di ba? Dan, excuse me Dan Sige, walang problema. So ayun. Sorry Ang kulit kasi nito ni Esmeralda Wala ka dapat problemahin. Kamusta ka na pala? Huli natin magkikita, di ba, nung binyag ng pinsan ni Esmeralda. Si Nicole. Oo. Hindi nga kita makilala kasi ang kapal palang bigote mo noon saka may beard ka. Oo nga. Nag-ahit ka pala. Oo. Okay din sa mukha mo. Ay, bumagay ba? Oo. Ikaw, kamusta ka? Okay naman. Ang pinagkakaabalahan ko lang sa buhay, rumaraket lang ako ng yung mga paggawa ng logo, ganyan. Designer ka. Digital Oo, designer. ganon. Teka, wait pero kasi si Esmeralda baka kasi mamaya may magalit, di ba? May
may boyfriend ka. Ano ba? Hindi naman ako pupunta dito kung may boyfriend ako, no? Yun naman pala eh. Kala ko may magagalit eh. Ikaw pa, anong pinagkakabalahan mo sa buhay? Baka ikaw may jowa ka na hindi sinasabi, ha? Wala. Alam mo naman, nabisi ako sa gathering sa church. Oy, kung gusto okay. mo, pwede ka doon ha. If available ka, kung pwede ka naman. Di naman ako namimilit eh. Wow. Sige, try namin ni Esmeralda pag may time. And ano pa ba? Yung business kasi ni Dad, so ako yung nagmamanage. Pero hindi naman 100%. So kasi, alam mo naman, kailangan kong maging exposed sa business kasi later on, alam mo na, pagtapos ko sa opisina, ako nang magmamana sa business namin. Hindi, sakto lang naman. So, mayaman pala kayo. Hindi naman. Hindi naman. Ano lang naman eh, kumbaga, buy and sell naman lang yung business namin. Pwede ko naman nila lang. Okay. Oo. Tsaka, yun, busy. Lagi kami nasa foundations. Like, nagdo-donate kami ng mga bags and school supplies sa mga estudyante. Pumunta kami sa mga remote areas. Ayun. Wow. Oo. Grabe naman pala yung pinagkakabalahan mo. Hmm. Ako, maghapon lang ako nakatutok sa computer. No. Wala akong ibang aktibidades, kundi mag-Facebook, uminom ng kape, palpitate, asiden, gano'n. Alam mo, para malibang ka or gusto mo rin na ma-expose, di ba? Makita mo yung mga bata. Lalong-lalo na yun, matutuwa ka. Kung gusto mo lang naman sumama. Uy, oo naman. Every quarter of the year, every quarter, first and second quarter ng taon na to, pwede ka sumama. If pwede ka naman. Uy, oo naman. Sige. Tanong ko sa Esmeralda para magkasama kami. Hindi ko pa kasi natatry yung ganyan sa mga church eh. Kasi hindi ako pala simba eh. Oo. No probs. Si Esmeralda na naisama ko na ilang beses pero nakakatuwa. Sana may kwento niya yung experience niya. Oo nga. Malamang kikwento niya yun pagka natanong ko. Oo. Ang galing naman. Religious ka pala. Di naman. Sakto lang, mga 80%. Anyways, nakuha mo na ba yung Instagram ko? Pinafollow na kita. Hindi ka pa nag-follow back. Teka, wait. Pasensya na ha. Sige. Uy, okay lang. Follow back kita. Ayan na. Up. Ayun. Sige. Follow ka na. Ay, tara, order na tayo para pagdating na Esmeralda may food na. Sure. Salamat sa paghatid, Dan. Walang problema, Janice. Sige, una na ako ha. Ay, wait. Ayaw mo bang pumasok muna para magkape? No. Very awkward naman kung papasok at hindi pa naman ready siguro sila yung parents mo. Siguro sa susunod na lang para... Hindi, okay lang. Siguro tulog na sila. Yun yan, nakakaya eh. Pero hindi kita tinatanggihan pero next time, siguro pwedeng sabihin mo muna sa kanila na papasyal ako. Para ma-ready din naman sila. Malay mo. Oo nga naman. Sige. Uwi ka na? Yes, uwi na ako. Ingat ka at saka huwag mong kalimutan ha, yung mga bilin ko sa'yo. Oo, sige. Ingat ka. Salamat ulit ha. Huwag magpupuyat ha. Salamat. Can this be love I'm feeling right now? I know for certain I'm reeling right now. Mga idol, can this be love nga ba? Sa tagal-tagal ng panahon, ngayon na lang ako ulit nakaramdam ng ganitong klaseng kilig. Hindi ko nga akalain na meron pa palang lalaki na tulad ni Dan eh. Matipuno, pero sobrang gentleman. Sa pagdaan pa ng mga araw, hindi lang ako ang niligawan ni Dan. Niligawan din niya, pati na rin yung mga magulang ko, mga idol. Madalas nga din siyang bumisita sa bahay eh. Binibigyan niya kami ng mga regalo, pati na rin mga pasalubong. At higit sa lahat ng pogi point sa akin ni Dan, binalik niya ulit yung puso ko kay Lord. Imbes na sa gimikan kami pumunta o sa bar,
Sa simbahan niya ako inaaya, mga idol. At sa lahat ng gagawin namin together, siya yung unang nag-i-initiate na magdasal muna kami bago ang lahat, mga idol. Nakakatuwa ka talaga, Dad. Ay, nako. Oo nga po. Eh, Tsaka, syempre, buy and sell po yung daddy ko, di ba? Tapos biglang gano'n na binenta siyang sasakyan. Pagdating nung bumili, hindi gumana yung sasakyan. ano ba yan? Paano yun? Ay, Ikaw komedyante rin ang tatay mo, no? Pero nagawa naman po ng paraan. Oh. Ay, andito na Merienda pala. muna kayo. Halika ka dito, Janice. Alam mo, Tawa kayo ng tawa, ha, pa? kailangan talaga dapat itong si Dan mag-propose na sa'yo. Ano? Propose? Naliligo pa nga lang din yan, pa. Ay, nako. Alam mo, pakasalan mo na yung anak ko, ha, Dan, ha? Si Janice, ha? Botong-boto ako sa'yo. 101%, di ba? Deli. Oo nga, Dan. Alam mo ba, ikaw lang ang kauna-unahang lalaking dinlara rito. Tapos sobrang ang bait-bait mo, nakakatawa ka. Magaan na loob namin sa'yo. Sa kasalamat sa mga pasalubong mo, ha? Wala First time problema. namin nakatikim dito sushi, oh. Ang sarap pala, mamahalin ito, ha? Ay, oo nga. Tsaka, ha? Talaga naman ang dami mo nilalang mga prutas dito, ha? Thank you talaga. Alam mo, Janice, ha? Huwag mo na pakawalan doon si Dan, ha? Depende naman yan kay Dan, pa. Basta, anak, ha? Ako, botong-boto ako. Maganang kalooban namin sa kanya. Ay, Dan, oo nga pala. Mayroon kaming yearly bonding talaga. Taon na ito, nagpaplano na kami sa summer. Sumama ka sa amin. Welcome to join the family. You're part of the family. Sure po, walang po pong problema. Sobrang magaan din po yung kalooban ko sa inyo. Tsaka parang talagang belong na po ako sa family ninyo. Syempre. O nga, Dan, sumama ka sa amin. Kaso wala pa kaming papupuntahan eh. Nako, speaking of that, meron kasi akong yung ka-church ni Daddy, yung meron siyang resort. Wow. Oo, so pwede ko siyang kausapin at doon na lang tayo. Ay, Nako, sige. pabihira naman. Ay, baka mahal dyan eh. Mukhang sosyal kayo eh. No, walang problema, tito. Ako pong bahala doon. Ay, Isang kausap ko lang doon at saka papayag yun. Sa mga expenses naman, wag kami mang problema dahil sagot ko na po yun. uy, ano ka ba? Ay, Hindi mo kaya- sagot. Siyempre, family bonding namin yun. Nako, minsan lang na ako makipag-bonding sa family mo, Janice. Kaya pagbigyan mo na ako, please. Ayun naman pala, anak. O sige, kung sagot mo, okay lang naman, pumapayag kami. Ikaw talaga. Ako din. Ay, o sige, kain pa o sushi, O o. sige, kainin na natin to. Oh, walang problema. Thank you so much. Oh, sige. Sige, I'll text you later. next time ulit. Sige, thank you. Sige din. Uy, Janice! ang tagal mo naman bumaba. Kanina pa ako dito eh. Oo, kasi labasan yung isang elevator dito, sira Kaya isang gumagana lang. Pasensya na. Sino yung kausap mo babae kanina? Si Stacy. Nagkasabay lang kami sa elevator. Office mate ko. Nagkausap na rin kami about sa mga business kasi niya na itatayo. So, nagpapatulong siya sa akin. Anyway, Business-minded din. Yeah. Talagang wala kaming pinag-usapang iba kundi business. Nakakatuwa. Daming idea siya na pre-note kanina Okay. Oh. Saan tayo kakain? Gutom na ako eh. Mag-1 hour na kasi ako dito eh. Ako, Janice, pasensya na pero saglit lang sana. Sige. Sure, okay lang. Okay lang ba? Oo. Diyan lang tayo sa malapit na coffee shop. Sige, tapos siguro mga 30 minutes alis ka agad ako kasi may kailangan akong tapusin. Okay lang sige. ba? Sige. Tara. Tara na. Oh my gosh. Ito na naman.
Hoy, lumalamig na yung kape mo. Ay, sige lang, pasensya na. Tatapos i-chat ko lang to, Kasi mga kalayan ko kasi to, eh. Sino ba yan? Wait, si Stacy din, eh. Hindi kasi patapos yung mga proposals na gusto nyong gawin. Tinutulungan ako. Wait, isasend ko. Gusto mong wheel out na ako para umuwi na tayo? Sige, sure. Sige, okay lang, tapusin ko lang to. Wait, email ko lang to, yung mga kailangan attachment. Hindi mo man lang ako kinausap ngayon. Oh. Anyway, sige. Mag-wheel out na ako. Tapusin mo na yan. Sige. Okay. Mga idol, sa ganitong pagkakataon, hindi ko maiwasan na hindi ako mag-overthink sa mga kinikilos ni Dan. Pero unti-unti, nararamdaman ko na tumatamlay na yung panliligaw niya sa akin. Hindi na nga din siya madalas bumisita sa bahay eh. At unti-unti, pakiramdam ko, nanlalamig na siya sa akin mga idol. Kaya nga bago pa siya mawala, inisip ko na lang na sagutin ko na siya at ibigay sa kanya lahat-lahat ng gusto niya. Para naman hindi niya ako iwan mga idol. Dahil ang totoo, natatakot ako. Kasi pakiramdam ko, hindi niya na ako gusto. Tara. Janice, teka, ba't dito tayo? Ano gagawin natin dito? Hindi. Gusto ko lang sana dito tayo sa Airbnb Tagaytay, 'di ba? Para naman makalanghat tayong sariwang hangin, tapos makapag-bonding tayong dalawa. Pero, Ayaw mo nun, mas matagal yung oras natin together. nakakaya naman kasi kina tito-tita. Baka kasi kung anong isipin niya, di ba? Hindi, okay lang. Alam kasi nila na mama, nagpaalam ako na si Esmeralda kasama ko dito. Pues, very private kasi. Pwede naman tayo sa ibang lugar, di ba? Pwede naman tayo sa beach or dun sa resort. Bakit ayaw mo ba? Hindi naman, pero Dan, may sasabihin ako sa'yo. ano yan? Dan, Teka, ba't mo kayo nalikan? I love you, Dan. Sinasagot na kita. Wait, Janice, may sasabihin din na kasi ako sa'yo eh. Ano yun? Gusto ko na sana itigil yung panliligaw ko sa'yo. Ano? Bakit? Ah, Sinasagot na kita eh. Kasi, alam mo yun, yung parang magkaiba tayo eh. Iba yung hilig ko sa hilig mo. Tsaka, nakita ko kasi sa iba ang girl, yung personality na gusto ko eh. Ano? Ano, ganun-ganun na lang yun? Ha? Pinaasa mo ko, tapos iiwanan mo ko? Janice, I'm so sorry. Ano, I'm so sorry, Dan? Ano yung effort mo sa akin for the past 3 months? Wala na lang yun? Yes, totoo yun. Kasi may nakilala kang bago? Janice, please, let me explain. Kasi, totoo naman na minahal kita. May naramdaman ako sa'yo. Pero hindi nag-workout eh. Siguro hindi tayo para sa isa't isa. Hindi tayo yung perfect match. Akala ko pa naman iba ka, Dan. Sana sinabi mo na lang nung una. Sana sinabi mo na lang. Sana hindi mo na ako pinaasa. Ang galing mo magpaasa eh. Minahal na kita eh. Tapos iiwanan mo lang ako. Napaka-unfair mo naman. Ano, dahil hindi lang ako business-minded. Sige, turuan mo ko. Ano bang gagawin ko para magustuhan mo ko ulit? Pwede ko naman aralin yan eh. Fast learner naman ako eh. Ano ba bang kulang sa akin?
Ito na nga, oh. Nag-book pa ako ng Airbnb para mas makilala natin yung isa't isa. Para magawa mo yung gusto mo sa akin eh. Kasi baka yun yung hindi. Baka yun yung kulang. Dan, ano ba? Mahal na kita, Dan eh. Dan, sumagot ka, Dan. Dan. Ito na nga ba yung sinasabi ko, mga idol? Feeling ko, kasalanan ko rin eh. Dahil hindi ko prinotektahan yung sarili ko. Nagpadala ako sa mga buladas ni Dan. Hulog na hulog ako sa mga ginawa niyang effort sa akin. Pero hindi niya pala kayang saluhin ako sa dulo. Sobrang sakat lang, mga idol. Dahil hanggang ngayon, hinahanap-hanap ko pa rin yung pagmamahal at atensyon na binigay niya sa akin. Nabalitaan ko na nga lang. Naging sila pala agad nung pinagseselosan kong babae sa trabaho niya, mga idol. Siguro, good for him. Yun nga siguro yung mas better na sinasabi niya sa akin. At para naman sa sarili ko, ewan. Siguro, isasara ko na lang ulit yung puso ko sa lalaki. Dahil ayoko nang makaranas ng ganitong klaseng trauma sa pagmamahal, mga idol eh. Kaya ngayon, sarili ko na lang muna ang iintindihin ko. Maraming salamat po sa pagtanggap ng kwento ko, mga idol. Muli, ako po si Janice. Gumagalang. Mga idol, may kwento ka bang gustong ilabas? Sa yaman o sakit? May handang makinig. I-chat mo lang kami sa Facebook page 93.9 IFM Manila para bigyang buhay dito sa IFM. Dahil ang kwento ng idol, maririnig ko na yarn. Hindi lang sa radyo. Ang IFM live drama ay nasa Spotify na rin. Available din sa YouTube at Facebook. Grabe naman yun! No, ano masasabi nyo doon, idol, sa Grabe. ating drama eh, no? Uy, alam mo ang sakit nun, Daddy Do. Masakit, syempre. Alam mo, na-experience ko na dati yan eh. Yung sobrang pinakilig ako. Oo. Tapos, biglang... Iniwan? Oo, Ano diba? ang dahilan? Ano ang dahilan? Hindi kasi natagalan siya eh. Parang Okay. siguro nainip siya. Eh ako kasi, alam mo yun, parang di pa ako handa. Oo, parang tsaka, lapas sa isip ko, di ba? Kinikilala mo pa siya? Oo, kinikilala mo pa. Tapos siya nagmamadali. Alam mo yung parang 1 week pa lang, ina-I love you na ako, Daddy Dong. Ganun na. Parang mga, Oo. ano na, parang bullet train. Yes. Mabilisan. Alam mo yung ganyan, love bombing kasi tawag dyan eh. Yes, yung pagka sobrang minahal mo ng todo-todo, binigyan mo ng effort ng todo-todo, tapos bigla na lang nawala, nilove bomb ka nung tao. Dapat ganyan ba kailangan iwasan, ano? Yes, oo, iwasan yan kasi isa sa mga red flag yan, Daddy Dong. Kasi ang totoong pagmamahal, hindi naman yan yung minamadali, OA na OA, di ba? Mas Basta- okay lang yung chill lang. Parang kusang kasi kusang nararamdaman mo yan eh. Parang yung panahon na yung nagmumold sa inyo na, parang, teka, parang hindi na ako kumpleto pag hindi ko siya kasama. Correct. Tsaka alam mo, pag nilabam ka kasi ng isang lalaki, Daddy Dong, yung ganyan, yung todo regalo, todo bisita, todo papogi points, ganyan. Minsan kasi mararamdam mo na hindi sincere eh. Parang may ganong factor na parang sobrang fast-paced ng mga nangyayari sa mga bagay-bagay, parang minamadali ka. May kasama na kasi siyang pressure sa part ng mga babae. Yan sa mga kalalakihan dyan na naliligaw wag nyo kasi yung love bomb din, parang tingin ko dun is parang yung pre-pressure ka, parang hino-hold up ka. Oo, yung parang, sige, binigyan kita ng ganito, Oo. nilagaluhan kita ng ganyan. Sagutin mo na ako! Oo, or else, isa kang Oo, parang, diba? kumbaga, yung, ano tawag doon? Yung kuha ka lang ng kuha. Take ng take. Oo, parang ganyan. Kaya sa mga idol natin dyan, yan, sa mga babae yan, alam nyo na, ha? Pag ganyan yung sitwasyon na niligaw sa'yo, red flag na siya.
Yes, mga idol. At huwag kayong mag-alala kahit pa nilabam kayo, kahit pa feeling mo siya na at hindi naging matagumpay, marami pa ring iba dyan na mamahalin ka talaga ng Yan. totoo. Totoo dyan, marami pang iba dyan. Kaya huwag mong mamadaliin ang pag-ibig. Kusang darating yan. Pag nasa 70 years old ka na. Pag matanda ka na at hindi ka na makatravel para lumande. O hindi ka na makapag-gimmick sa club kasi inaanto ka na ng alas 7. Asa na kaya yung... Ay, Diyos No, ko. lalabuan ka. Inaagiw na ako dito. Teka lang, check ko ga. Hanak ko, check ko na ang aking... Pabibi ko. Meron ng lumot-lumot. It will take some time, no, kay Janice, pero it will come. Ganun Yeah. talaga yon. Ang magic ng love. Totoo. Darating yan. Pag wala, di wala. Tanggapin mo na lang. Yes, pero ito naman meron, Daddy Dong. Ay, Kasi oo, sino? dito kami ni Mami Julia. Kailan ba yan? Sa Market. Oo. Darating po yan na February 13, ngayong Friday. Disperas ng Valentine's. Yes, Oo. bisperas ng Valentine's. Diyan kami ni Mami Julia sa Market. BGC Taguig po yan, mga idol. Hanggang February 15 po yan. Mm-mm. Yan, para po yan sa Chinese New Year in celebration din, mga idol. At syempre, hindi lang kami ni Mami Julia dyan dahil kasama namin ang Surf Cherry Blossom Powder. Bonggang-bonggang bango at maputi at mabango at masaganang swerte ang sasalubong sa ating mga Lodi Cakes dyan. Pag pumunta ka dyan, baka swertein ka. Makita mo na ang talagang si Mr. Right mo dyan. Diba? Yes, oo Yung dawan nga. mo. Malay mo kami ni Mami Julia yon. Ang dawan na magbibigay ng swerte. Yan. Kasi may mga palaro dyan eh. Sila po ay magbibigay ng the 1,000 pesos Yeah. ba? O the 100 pesos. Sa 100, abangan. Abangan. Baka 100,000. Yeah. Kaya abangan nyo kami dyan. Libre lang po yan, mga idol. Yun. Abangan din ng Spotify, ang ating mga episodes, The Best of IFM Live Drama sa Spotify. Pwede nyo pakinggan yan. Kaya ano pang hinihintay ninyo kapag nasa biyahe kayo, saan ka man. Spotify, IFM Live Drama.